at kung kailan ba natin pwedeng gawin ito during sa ating sala or after sala or before magtaslim. Now, para magkaroon ng malinaw na kapaliwanagan, nag-invite kami ng isang ustads, actually connected with yung Islamic Dawah Center sa Makkah. Graduate siya actually ng Al-Ma'arif sa Baguio before he came to Madina para pursigihin ang pag-aaral niya. At nakatapos siya ng bachelor degree in Faculty of Sharia and Islamic Studies sa Islamic University of Madina. And sa mga napapanood kong mga lectures niya ay nagustuhan ko yung pamamaraan ng kanyang pagpapaliwanag, madaling intindihin. So, inshallah, nasaan na ba siya? siya at alhamdulillah, pinaunlakan niya tayo para maipalawanag din niya ng gusto sa mga katulad na ninyo na mga baguhan sa Islam. Dahil importante ito, dahil ito ang pinakamahalagang pilar ng Islam pagkatapos ng Shahada. Dahil ito ang naipaliwanag na siguro sa inyo sa mga previous classes ninyo na ito ang pinaka-importante dahil ito ay ang unang tatanungin sa atin sa araw ng paghuhukom. Kumbaga ito yung unang titignan sa ating mga records of good deeds. So kung magiging kung ito ay magiging maganda, yung unang ay yung mga iba pa nating mga gawain ay magiging magdudulot din ng tagumpay sa atin sa kabilang buhay. Okay? So inshallah mabigyan nito ng linaw. At please, ina-advise ko sa inyo mga sisters, take down notes. Hindi yung papanoorin nyo lang. Hindi ito sine. Yung kailangan pag-aaral ito, kaya dapat meron kayong papel at ballpen o pencil para ma-take down note ninyo dahil hindi ito madaling tandaan, especially para sa mga book. Hindi ito madaling tandaan dahil for sure, hindi nyo pa rin na-memorize yung pillars, wajibat, sunan, acts of salah. Pero inshallah, nabigyan ko ng linaw sa inyo last time kung ano ang ibig sabihin ng acts of salah. Inshallah. So, ang ating panauhin ay si Ustad Alimuddin Onofre Ilyas at siya ay naging imam din sa Laguna bago siya napunta dito sa Saudi Arabia. Alhamdulillah. Ngayon, nung before ng lockdown, nagkakaroon siya ng mga chance na magturo sa Al-Hamra men's section dito sa Al-Hamra Islamic Education Foundation at every Friday yon. Pero magmula na mag-lockdown, hindi na pumwede. So kaya hindi na rin siya turo doon. Pero meron siya mga lectures, ongoing lectures. Is it YouTube ba? Donnie? Sa YouTube ba yung kanya mga lectures? O YouTube tsaka Facebook. Kung follower kayo i-type nyo lang yung pangalan niya. Yan yung nakalagay dyan, Alimuddin Onofre Ilyas. Then pwede kayo mag-follow sa kanya. Dahil magandang mag-follow sa kanya dahil madali na natin maiintindihan inshallah kasi Tagalog. Hindi English. Inshallah. Nasaan na? Wala pa? Iman, Donnie, nasaan na? The recording has stopped. Andiyan na siya. Nag-i-in na? Okay. So, inshallah, after this lecture, inshallah, ito ay mabibigyan na ng kaliwanagan
ng linaw pala sa pamamagitan ng pagpapaliwanag ni Ustads. And inshallah, kung meron kayong mga katanungan, pagkatapos ng lecture niya, inshallah, doon tayo magbibigay ng chance para magtanong sa kanya. Okay na? Nandyan na ba? Wala pa. Ano siya? Sa mga sisters, please, kung maaari, i-turn off nyo rin yung inyong mga audio para habang nagsasalita siya, hindi maririnig yung mga kalampagan ng mga plato, mga kutsara. Okay? Love you so. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Priya, i-transfer mo ba kay Ustads yung ano? Si Yung Don host? Donnie. Yes. Okay. 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 Ustads, maraming salamat sa pagbibigay niyo ng unlock to further explain para maliwanagan namin kung ano ang tamang pamamaraan ng pagsasagawa ng sujud as-sahwi. Nabigyan ko na kayo ng konting introduction kanina habang naghihintay sa inyo. And welcome to JDC Ladies Section, inshallah. Okay po, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yes po. Sige po, walang problema. Okay. Paano yun? Okay, and dito, yes, dito po. Make up the post. Oo, gawin mong co-host. Okay. And okay na. So, Yes, Ustads, kasi nabigyan ko na ikaw ng introduction kanina. And while waiting for you, nabigay na ako ng konting introduction about you. And inshallah, kung gusto niyo pang magbigay ng additional, then feel free to do so. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. sa Marakat, I think hindi na kailangan ng introduction, sis. Introduction na. Okay. This meeting is being recorded. Okay. So, paano ko mag-share ng screen ng presentation? Punta ka sa share. Share screen. Sa iyo. Ayan. Okay, Yan. Okay. Okay. Nakita na yung presentation po, yung may nasujud. Oo. Okay. Start na tayo. Yeah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الكريم الوهاب حثنا على الأخذ بالأسباب وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبع هديه من بعده. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At ng papuri at pasasalamat ay para lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala, ang Panginoon ng sanlibutan. Tayo ay pumuri
tayo ay dumakila sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At tayo ay pagpalain nawa ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at gawin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala sa atin ang mga bagay na madali at naway ipagkaloob sa atin ng Allah ang tamang kaalaman at pangunawa sa ating pananampalataya dahil isa sa mga dakilang biyaya ng Allah sa atin pagkatapos ng iman, pagkatapos ng Islam ay walang iba kundi ang tamang kaalaman. Kasi may mga Muslim, subalit sila ay nasa pagkaligaw pa rin. Sa kadahilanan, ang kanilang pananampalataya ay taliwas sa kung ano ang tamang akida o tamang pananampalataya na itinuro sa atin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at ng kanyang kasamahan. At hindi ito sabihin natin ay magiging maisakatuparan at magkakatotoo kung wala sa atin ang tama pangunawa at kaalaman hinggil sa ating pananampalataya. Alhamdulillah, unang-una sa lahat, pagkatapos ng papuri sa Allah, ay salamatan ko ang mga nagbuo at nag-organisa ng programa na ito. Tayo ay maimbitahan upang ibahagi sa atin ang isa sa mga napakahalagang kaalaman. Dahil bakit? Dahil tunay na napakaraming mga Muslim ang sila mga Muslim, subalit sila nagdarasal. Subalit pagdating sa pagdarasal, ay may mga pagkakamali. At pagkatandaan natin na isa sa mga napakahalaga na dapat nating pagkaingatan at dapat nating matutukan ay ang pagkakaroon ng kabatiran at kaalaman hinggil sa pagdarasal. Dahil tunay na ang pagdarasal ito ay nagsisilbing koneksyon natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala at isa sa mga haligi ng Islam. At kapag mali ang koneksyon natin sa Allah Subhanahu wa Ta'ala ay anong silbi ika nga. So, pakatandaan natin na ang pagdarasal ay hindi nakukuha sa pamamagitan ng sariling kaalaman natin, sariling pangunawa, sariling pagkakaintindi. Kaya naman, maraming mga tao na nagkakamali sa pagdarasal dahil ang pagdarasal ay ayon sa kanyang pagkaintindi. Kaya naman, ito ay sinabi sa Islam, sallu kama ra'aytumuni usalli. Magdasal kayo kung paano niyo ako nakitang magdasal. So yun ang inshallah subhanahu wa ta'ala. At of course, ang usapin ng pagdarasal mga sisters, and I think all of you, this room ay puro mga sisters. Alhamdulillah. So, isa sa mga napakadakila na sabihin natin na dapat purihin ng Allah ay talagang kayo ay pinili ng Allah para sa kaalaman, para tahakin ng landas ng kaalaman. Alhamdulillah. At naway kayo ay maging matagumpay dito sa daigdig at higit lalo sa kabilang buhay. So, isa sa mga sabihin nating usapin, ika nga ng pagdarasal ay walang iba kundi ang sujudus sahu. But of course, ay kapag ako ay nagtanong, ay pwede ang sino man sa inyo ang sasagot. I mean, hindi lamang ito lecture, kundi ito ay interaction. Ika nga. Kasi ang ganitong klase ng kaalaman, which is yung actual na sabihin natin ay pagtuturo, supposedly ng tinatawag na pagdarasal. Diba? So, higit natin maunawaan at magkakaunawaan tayo kapag dadaan natin sa interaction. So, kapag ako ay mayroong katanungan, ay pwedeng sumagot inshallah ang sino man sa inyo. Pero siyempre, huwag sabay-sabay para hindi tayo magkahagulo. Okay. So, isa sa mga katanungan ko dito ay kasi pag pinag-usapan natin ang binigay kasi sa akin na paksa, walang iba kundi ang which is sujudus sahu. At ang sujudus sahu ito ay talagang mabusisi na mga issue na pagdating sa pagdarasal. Ito ay sabihin natin ay ito ay maselan na mga issue na bahagi ng pagdarasal. Talagang maligalig siya dahil bakit? Ay kapag hindi mo naunawaan ay talagang hindi mo maunawaan kasi hindi mo naunawaan. Okay, of course. Pero ang punto ko dito ay bago natin saklawin ang sujudus sahu, dapat magkaroon na kayo ng naunang idea na may kinalaman sa kung ano yung rukun ng pagdarasal at ano ang wajibat sa pagdarasal. Kasi ito yung pinakamalaking factor ng isang sabihin natin ng kaalaman ng sujudus sahu kapag nalaman nyo na kung ano yung mga rukun ng sala at saka ano ang wajibat sa sala. Kasi kapag dadako tayo dito tapos hindi mo maunawaan yung rukun ng sala at saka wajibat sa sala, mga obligado sa pagdarasal, ay talaga kahit anong pilit mo at kahit anong piga mo sa tinatawag na sabihin natin bagay na ito ay hindi mo maunawaan. Kaya ang tanong ko sa inyo,
ay tinuro na ba sa inyo ang kung ano yung mga haligi ng sala at ano yung wajib sa pagdarasal? Opo, Pwede naituro sa- na po. Okay. Okay, good. At least meron kayong idea. Alhamdulillah. Hindi na tayo mahirapan pa sa pag-explain. Okay. Of course, ang sujudu sahwi, mga kapatid sa panampalatayang Islam, ang mga sisters sa panampalatayang Islam, sujudu sahwi, what does it mean? Ang sujudu sahwi, ito ay compound words na kung saan ito ay binubuo ng dalawang salita at pinagdugtong at ginawang isa. Sujud as-sahwi. Alam natin ang sujud ay pagpapatira pa. Ang sahwi, literally, basically, ito ay may kaugnayan sa tinatawag na pagkalimot. Kaya naman, narito yung outline para sa inyong pag-aralan. Okay? Una ay meron tayong tinatawag na kahulugan. Pangalawa, meron tayong paglalarawan. Pangatlo, meron tayong kadahilanan ng sujudu sahwi. At merong pang-apat, meron tayong pagsasakatuparan. Paano ba sinasakatuparan yung mga kadahilanan ng sujudu sahwi? At meron tayong tinatawag na some issues na may kinalaman sa sujudu sahwi. Inshallah, hopefully, sa maiksing oras na ito, and I don't think na makukuha natin ito sapagkat ay kinakailangan maunawaan natin. Okay? At hindi ko alam kasi sukat ko yung oras ko at hindi lamang ito isang beses sa pinapaliwanag ko ay talagang kakainin ito yung tinatawag na sabihin natin mga oras na hopefully inshallah ay kasi ayaw kong iwan ko sa inyo yung kaalaman na ito hindi nyo na lubusang naunawaan. Okay? So isa-isahin natin yung mga outline na ito para magkaroon tayo ng guidelines. Inshallah. So una, ay walang iba kundi ang kahulugan. Ano ba ang ibig sabihin ng sujudu sahwi? So yung kahulugan ng sujudu sahwi, which is yung compound word na sujudu sahwi, ito ay ang dalawang pagpapatira pa, which is sujud, na isinasagawa ng nagdarasal upang ituwid ang mali na naganap bilang bunga ng pagkalimot sa ilang bahagi ng pagdarasal. Kasi sinabing dalawang pagpapatira pa ay huwag mong bawasan, huwag mong dagdagan kasi hindi na sujudu sahwi yun. Okay? Kasi merong sujud na isang beses lang at yun ay walang iba kundi sujud at tilawa. Okay? Sujud at tilawa, isang beses lang yun. Di ba? So, ang sujudu sahwi ay ito ay dalawang pagpapatira pa na isinasagawa ng nagdarasal. So pag sinabing ng nagdarasal, ay may kinalaman lamang sa pagdarasal. So huwag kang magsujudu sahwi, feeling mo nagdarasal kayong pala hindi ka nagdasal. Okay? Sapagkat ang sujudu sahwi may kinalaman sa tinatawag na pagdarasal. Now the purpose is upang ituwid. So meron tayong tinatawag na justification upang ituwid ang mali. So alangan namang ituwid mo yung tama ay samantalang tama na yun, di ba? So ituwid ang tinatawag na mali na naganap bilang bunga ng pagkalimot at sa ilang bahagi ng pagdarasal. So ibig sabihin, ituwid ang mali na naganap ng iba kasi paano maituwid ang mali kung hindi naman naganap, di ba? So bilang bunga ng pagkalimot. So ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ka ng sujudu sahwi. Bunga ng pagkalimot, okay? At iba pa, sa ilang bahagi ng pagdarasal. Sa ilang bahagi ng tinatawag na pagdarasal. So ito ay bahagi, okay, kabuuan ng pagdarasal, inshallah subhanahu wa ta'ala, lahat ng ito ay masasaklawan natin. Kaya napaka-mahalaga na sa definition pa lamang, maunawaan natin yung definition kung ano ba ang tinutukoy ng issue. Kasi kung tayo ay mag-jump na agad doon sa sabihin natin sa issue na walang pagkakaunawa at pagkakaintindi sa definition ng isang issue, ng isang salita, ay hindi natin makukuha yung ganap na kaalaman sa isang bagay. Okay? Now, ang paglarawan sa sujudu sahwi, mga kapatid, mga sisters, okay, bilang pangalawa, ang sujudu sahwi ay katulad ng ibang sujud, which is normal na sujud, na karaniwang nagaganap sa loob ng pagdarasal. Sabihin yung karaniwang nagaganap sa loob ng pagdarasal, kung paano tayo kapag tayo nagdarasal, katulad nun. Walang pagkakaiba yung pamamaraan. Okay? Natulad ng pagsasabi ng takbir, which is Allahu Akbar, sa pagpapatira pa, at pagbalik sa posisyon ng pag-upo, yan, Allahu Akbar din, at kung ano ang sasabihin o babanggitin habang nagpapatira pa, at mga sasabihin sa pag-upo sa pagitan ng dalawang sujud. Okay? So kung ano ang sasabihin o babanggitin, which is astagfirullah, pag alimbawa during sujud, subhanallah bil ala,
Then pag nag-upo ka is Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajburni wa'afini wa'fani. So yun. Okay? So yun yung din ang sasabihin kapag isinasa katuparan ang tinatawag na sujudus sahwi. No more, no less. Okay? So kung ano lang yung normal ika nga ay yun din ang pamamaraan ng sujudus sahwi. Nagkakaiba lamang sa dahilan. Okay? Kung ano yung dahilan kung bakit tayo nagsusujud. Kasi maraming dahilan kung bakit ang tao ay nagsusujud. At isa na nga po rito ay walang iba kundi ang sujud as-sahwi. Okay? Sabihin niyo lang po sa akin kapag mabilis ako magsalita kasi ito po yung pagkakalikha sa akin. Minsan mabilis ako magsalita. So pwede niyo akong ipreno kapag Ustad, sandali lang. Ulitin mo nawaan. Huwag kayong mahiya dito. Okay? You're my boss. Sabi nga niyan. Okay? So ngayon, dadako tayo ngayon sa sabihin natin paglalarawan. Okay? Paglalarawan ng sujudus sahwi na kung saan ang katanungan ay kailan isinasagawa ang sujudus sahwi. Kailan isinasagawa ang tinatawag na sujudus sahwi. So kailan isinasagawa ang sujudus sahwi mga kapatid, mga sister sa pananampalatayang Islam? Unang-una, meron tayong dalawang kategori ng sujudus sahwi. Before ng taslim or ng salam, after ng salam or ng taslim. Okay? Before and after. Parang ano ba? Parang rawatib, before and after. So ang sujudus sahwi ay maaring mangyari before ng salam at maaring mangyari after ng salam. Subalit kailan mangyayari before ng salam ay kailan mangyari after ng salam. So narito po yung tinatawag na sabihin natin ay kung kailan magaganap bago ang salam. Una, itong dahilan, kapag may naganap na pagkukulang. So isa-isahin natin para maunawaan natin. Kasi pag hindi natin naunawaan ito, nagkahalo-halo na yung nagkahalo-halo na yung kaalaman natin. Okay. Kapag may naganap na pagkukulang o may nakaligtaan mula sa mga obligadong gawain ng sala. Mula sa mga obligadong gawain ng tinatawag na sala. Kaya nga, sinasabi ko kanina yung katanungan na meron na ba tayong idea patungkol sa kung ano yung mga obligado sa sala at ano yung mga rukun sa sala? So, kasi bakit? Kapag wala tayong idea, mahihirapan tayong maunawaan ito. Parang ito ba yung mga formula ba? Ito yung mga tinatawag na formula. Okay? So ulitin natin bago magtaslim, mangyayari lamang kapag may naganap na pagkukulang o mayroong nakaligtaan mula sa mga obligadong gawain ng sala. So halimbawa, isa sa mga obligadong gawain ng sala ay walang iba kundi ang tinatawag na takbiratul intiqal. Ibig sabihin ng takbiratul intiqal, yun yung takbir sa pagdarasal bukod sa takbiratul ihram. So, yung pagsasabi ng Allahu Akbar bukod sa takbiratul ihram. So kapag nakalimutan mo yun, which is yun yung wajib sa pagdarasal, kinakailangan mo magsujudus sahwi. Okay? Magsujud before ng salam. O di naman kaya ay nakalimutan mo ang pagsasabi ng Subhan Rabbil Azim habang ikaw ay sabihin natin nagruruko. Di ba? Nakalimutan mo dahil bakit? Dahil busy ang iyong isip, lumilipad, di ba? So kapag nangyari ito, magsujudus sahwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh po. May tanong po kayo? Okay. Sabi lang po kapag mayroong katanungan at may clarification. So yun po yun. O di naman kaya nakalimutan man pagsabi ng Sami Allahu liman hamida. Di ba? So tapos of course pag imam ka walang problema pag nakalimutan mo ito kasi obligasyon ng imam yun. Subalit kapag mag-isa ka lamang, di ba? Hindi mo nasabi ang sa mag-isa ka nga, wag mo na nga tinatawag na ulitin yun, di ba? So lahat ng ito ay kinakailangan ng sujud ng bago ng taslim, di ba? O kaya pagsabi ng Rabbana walakal hamd, ayon sa mga mapapanaligang mga opinyon, ang pagsabi ng Subhana Rabbana walakal hamd ay kabilang sa tinatawag na wajib ng sala. So kapag nakalimutan mo ito, ay kailangan mong sujud sahwi before ng salam. Pagsabi ng Subhan Rabbil A'la during the prostration which is yung tinatawag na sujud. Hindi mo nabanggit 'yon, di ba? Hanggang sa maka-position ka na hanggang sa na.
Di ba? Ito ay tinatawag na mga wajib sa nga. Ang obligadong pagdarasal ay magsujusaw ka before ng taslim. O ang pagsabi ng Rabbi Gfirli, wahdini, warhamni wahdini. Sapagkat wajib yun. Ako din sa tinatawag na tamang madhab. So ito ay, kapag hindi mo ginawa yon, hanggang sa naka-change ka na ng position, ay tunay na kinakailangan mo magsujudusaw before ang tinatawag na taslim. Okay? Actually, hindi ko makita yung message. Hindi ko alam kung bakit. Ay, ito pala. Anyway. Okay. So yun po yun. So ano mang tinatawag na sabihin natin na okay, pag-upo para sa pagbanggit ng unang tasyahud. Di ba may mga cases yung mga nagdarasal na galing sila sa sujud tapos supposedly sila ay uupo para sa unang tasyahud. Subalit dahil sa busy yung kanilang isip kung saan-saan lumipad at kung saan-saan bumabanda ay tumayo na agad sila sa pangatlong raka'a. Di ba? So may mga ganong case. Kapag ganun yan, nangyari yan, naka-automatically naka-standing ka na, hindi ka na pwedeng bumalik. Di ba? So kinakailangan ipagpatuloy mo yun, subalit kapalit to, ang sujudu sahu before umupo ka. Basta umupo ka na lamang, hindi ka nagkasahod. Di ba? So, yun mga sabihin natin, anumang kabilang sa wajibatis sala obligado sa pagdarasal, kapag nakalimutan mo, isa man nagkulang dito, bilang pamalit, ay walang iba kundi kinakailangan mo ang sujudu sahu before ng taslim. So, ilagay natin sa kukutian. Okay? Ulitin natin ha. Kapag mayroong naganap na pagkukulang o may nakaligtaan mula sa mga obligadong gawain ng sala at kanya itong naalala, pagkatapos sumapit at makarating sa sumunod na haligi ng pagdarasal. Okay? So, ibig sabihin, naalala niya ito, kanya itong naalala pagkatapos sa sumapit o makarating sa sumunod na haligi ng pagdarasal. So saka mo pa naalala. Kasi pag once na kapag automatically naka full position ka na doon sa susunod na haligi ng pagdarasal, ay hindi mo na pwedeng balikan yon para isa katuparan ang isa sa mga naiwan mong wajibatis sala, obligadong tinatawag na sala. At may mga halimbawa tayo dito sa tinatawag na ano. Ito ay ano lamang overview kung paano isasagawa at ano yung mga okasyon at ano yung mga kadahilanan na magsujud bago magtaslim o bago magsalam. Pangalawa, na occurrence o kaganapan. Okay, paslo ng konti. Good. At least, okay, slow down. Okay? So kasi yun po yung nature ng pag-aalam nila, Sister Dawn yan, kung paano magsalita. Okay, good. At least nagkaroon kayo ng tinatawag na ano. Pangalawang kadahilan o pangalawang senaryo para ganun ang sujudu sahu bago magtaslim ay isinasakatuparan. Okay? Kapag may pang-aalinlangan na wala sa dalawang pagpipilian ang mas matimbang o mas lamang kaysa sa isa. So we will put that into execution mamaya, okay? After na may paliwanag natin ito. So pangalawang kadahilanan na magsujudu sahu ka before ng taslim ay kapag may pag-aalinlangan ka. Meron kang pagdududa na wala sa dalawang pagpipilian ang mas matimbang o mas lamang kaysa sa isa. Okay, wala doon sa dalawang pagpipilian. So may Ustaz, ano yung dalawang pagpipilian? Secret, mamaya para hindi kayo malito. Ang mahalaga, wala ka doon sa pagpipilian. So ibig sabihin 50-50. Matimbang yung dalawa. Okay, 50-50, matimbang yung dalawa. So ano ba yan? So, of course, hindi yan pag-aasawang pinag-uusapan natin dito, kundi pagdarasal. Now, okay, sabihin 50-50 ka, pagdating sa tinatawag na bahagi ng pagdarasal mamaya, especially yung tinatawag na raka'a. So yun po yan. Which is pangalawa na kategorya, pagkatapos ng taslim. Pagkatapos ng tinatawag na taslim. Malinaw ba presentation ko? Of nakita ninyo inshallah? Okay. So una, kapag malinaw yung presentation, I think Fiqh as-salah sujudu sahu. Ay, sorry. Bakit ganun? Hindi nakita? Ayan. Okay. So, balikan kanina. Ayan. Nakita niyo? Ayan. Okay. So, una, yun nga kanina, nakikita niyo, pwede ma-screenshot, walang problema. Okay.
Ito ako ng salita pala dito pala nakita ninyo. Okay. So yun nga, una, kapag may naganap na pagkukulang o may nakaligtaan mula sa mga obligadong gawain ng sala. At kanyo itong naalala pagkatapos sumapit at makarating sa sumunod na haligi ng pagdarasal. So pag nangyari yan, ang sujudu sahu before ng taslim. Pangalawa, kapag may pag-aalinlangan na wala sa dalawang pagpipilian ang mas matimbang o mas lamang kaysa isa. So mamaya yun ha, kung hindi ka sure kung ano yung mas matimbang sa pagitan ng 2-3 rakaah o sa pagitan ng 4 o 3 rakaah. Okay? Kundi 50-50. 50-50. Pag nangyari yon, then mamaya i-consider kunin mo yung mas less number kasi doon yung pinakasigurado. Continue the prayer as usual. Then magsujudo sa ka before ng taslim. So yun po yan. Mamaya execution time mamaya paliwanag dyan inshallah. Then of course paglalarawan, okay, which is pagkatapos ng taslim, una, kapag may naganap na dagdag. Okay, of course hindi to pag-aasawa ha, huwag niyong isipin yan. Okay, huwag kayong matakot. Kundi ay sala yung pag-uusapan natin. Kapag may naganap na dagdag mula sa mga haligi ng pagdarasal. Okay, mayroong naganap ng dagdag mula sa mga tinatawag na haligi ng pagdarasal. So alam natin yung haligi ng pagdarasal. Okay, halimbawa, katulad actually tulad ng aniya, isa yan sa mga iba, mga ulama, al-qiyam, pagtayo, takbiratul ihram, ruko, itidal, sujud, which is kasama ang 7 which is bahagi ng katawan, yung pag-upo sa pagitan ng 2 sujud, di ba? At yung course yung julus para sa panghuling tasyahud, pagbanggit ng huling tasyahud, di ba? Pagbanggit ng salawat, salam sa huling tasyahud, taslim, tuma'nina, yun yung pagkakaroon ng kapanatagan, tartib, ano pa man, which is sabihin natin 14 na kabahagi ng haligi ng pagdarasal. You know? Na kung kaya, kapag mayroong naganap na dagdag mula sa mga haligi ng pagdarasal, kagaya ng sabihin natin ng rakaah, dadagdagan mo yung rakaah, di ba? So ang sujudu sahu is after ng taslim. Pangalawa, kapag may pag-aalinlangan ng isa sa dalawang ipinagpipilian ay mas matimbang o mas lamang kaysa sa isa. Kasi kanina, dito sa bago ang taslim, kapag may pag-aalinlangan na wala sa dalawang pagpipilian ang mas matimbang, 50-50. Okay? Kung 2 o 4 na rakaah, so walang mas matimbang sa kung hindi matimbang ang 2 sa tinatawag na 3 o kaya ang 3 sa 2 or sa pagitan ng 3 at saka 4, 3 o kaya 4, walang mas matimbang. Sa kapag nangyaring walang mas matimbang, 50-50 before. Pero sa after, iba ang kaso. Kapag may pag-aalinlangan ng isa sa dalawang pinagpipilian ay mas matimbang. Okay, either sa pagitan ng 3 or 4 na rakaah o sa pagitan ng 2 or 3 na rakaah o kung ano pa man, di ba? So, kapag mas matimbang ang isa doon, either less yung mas matimbang o either mas higher yung number, yung mas matimbang, then sa palagay mo, kukunin mo yung mas matimbang, then isaalang-alang mo yun, then continue the prayer, then sujudu sahu after ng taslim. Okay? After ng taslim. Yun po yan. Then pang-4, kapag nagkulang ng isa o kaya'y nakaligtaan ang isa sa mga haligi ng pagdarasal. Sa mga haligi ng pagdarasal. So kapag ito ay naalala niya bago o pagkatapos sumapit o dumating sa parihong posisyon sa sumunod na rakaah. Okay? Sa sumunod na rakaah. So at least magkaroon kayo ng idea, ng overview kapatid. Of course lahat ng ito ay we will put that into, sabi natin, examples. Excuse me, Ustads, hindi nakikita yung number 4. Number 3 lang po siya. Ba? Alam ko may number 4. Okay. Ayan po yan, number 3 pa po. Okay? Then number 4, ito na po number 4. Okay, nakita na po. Okay na, Ustads. So number 4. Good. Okay. Number 4, kapag nagkulang ng isa. Kasi kung babalikan natin, kapag nagkulang ng isa o nakaligtaan ng isa sa mga obligadong gawain. Sa una, sa 3,
kapag nagkulang ng isa o nakaligtan ng isa sa mga haligi ng pagdarasal, which is rukun ng pagdarasal. Sa pang-apat, kapag nagkulang ng isa o nakaligtaan ng isa sa mga obligadong gawain ng pagdarasal, which is yung wajibat as-salah, at kanya itong naalala niya pagkatapos na kanyang lisanin ang posisyon ng pagdarasal, ngunit bago tuluyang makarating ng ganap sa sumunod na haligi ng pagdarasal. Okay? So halimbawa, for instance, ay isa sa mga wajib ng pagdarasal ay pagsasabi ng Subhana Rabbil Azim. Diba? Hindi mo nabanggit yan. So, syempre, hindi mo nabanggit. So, hindi ka naman pwede magtagal dyan sa tawag na ruko. So, hindi mo talaga siya naalala. At hindi mo nabanggit. Kaya, bago ka sabihin natin makarating, papatayo ka na, papatayo. Yan, ganun, papatayo ka na, no? Hindi ka pa nakarating sa tuluyang pagtayo, hindi ka pa nakarating, naalala mo yun. Okay, naalala mo yun. Yung hindi pagbanggit ng Subhana Rabbil Azim. Na kung kaya, obligado kang sabihin natin ay bumalik doon at sabihin mo ang Subhana Rabbil Azim. Bago mo ulitin yung pagtayo ng tuluyan, ika nga, okay? At pagkatapos ay magsalam ka pagkatapos, magsujudusaw ka pagkatapos ng taslim. Pero once na kapag naka-change, automatically, nasa ganap ka na posisyon ng susunod na rukun, ay problema, may mga tao na bumabalik pa. Hindi mo na kailangan balikan pa yan. Okay, continue the prayer, subalit meron kang nakalimutan. Okay? Nakalimutan. At kailan ang sujudusaw? Before ng tinatawag na taslim. Kaya ito kanina, before ng tinatawag na taslim. Okay? So, yan ang before ng taslim. Makikita kapag may pagkatapos sumapit pagkatapos sumapit, saka mo naalala. Okay? So, sak na yon para isakap to para before ng taslim. Alam niyo po, hindi pa tayo nabigyan ng example lang ng pag ginawa talagang pag hindi nyo talaga kayo, hindi tayo nakinig na mabuti at naunawaan, malilito tayo. You know? So yun po yan, ha? So yun ang pagkakaiba nun, mga kapatid. Okay. So ito dito sa pang-apat, ulitin natin, at kanya itong naalala, ano yon, yung mga wajibat as-salah, kanya itong naalala pagkatapos na kanyang lisanin ang posisyon ng pagdarasal, ngunit bago tuluyang makarating ng ganap sa sumunod na haligi ng pagdarasal. Kasi kapag hindi pa tuluyang nakarating sa posisyon ng isang ng sunod na ruko ng pagdarasal at meron kong naiwang wajib, then saka mo naalala, which is bumalik ka doon, then continue the prayer and sujudusaw before ng taslim. So yun po yung pagkakaiba nun. Okay? So para lalo maliwanag yan, magbigay tayo ng mga sabihin nating ay kadahilanan at mga kapaliwanagan, at the same time mga sabihin natin ay example inshallah subhanahu wa ta'ala. So kadahilanan sa ito narito po yung tinatawag na pangatlong layout natin. Number 1, number 2. Po? Ano po yung tanong po ninyo? May tanong po, sister? Sister, magsabi kayo kung mayroon kayong tanong. Walang tanong. Okay, kasi inagano eh. Okay. So narito po yung kadahilanan. Kadahilanan, mga kapatid, mga sisters, kadahilanan kung bakit nagkakaroon ng sujudus saho. So, ang mga kadahilanan ng sujudus saho ay naayon sa tatlong bagay. Hindi po yan na lalabas sa tatlo. Okay, yung kadahilanan sa pagkakaroon ng sujudus saho. Una, yung pag-alinlangan. Pangalawa, karagdagan. Pangatlo, kakulangan. Isa-isahin po natin yan. Okay? Una, doon tayo sa tinatawag na syak or pag-aalinlangan. Syak, pag sinabing syak, ito ay pag-aalinlangan. Pangalawa, ziyada, na kung saan ito yung pagkakaroon ng dagdag. Pangatlo ay anaks. Ito ay ang pagkakaroon ng bawas. Pagkakaroon ng tinatawag na bawas. Okay. So isa-isahin natin yan para lalong maliwanag inshallah subhanahu wa ta'ala. Now, dadako tayo ngayon sa asyak o pag-aalinlangan. Okay? Pag-aalinlangan. Ano bang ibig sabihin nito, mga sisters? Okay. Ang syak o pag-aalinlangan, yan, wait lang, presentation. Okay?
Ito ay ang hindi pagkakaroon ng tiyak kung ang dalawang bagay ba ay talagang nangyari o hindi. Okay? Kung ang dalawang bagay ba nangyari o hindi. You know? So yun po yan. Kasi ito po ay kaya nga't pagdududa, ano ba, nangyari ba o hindi nangyari? You know? Yun kaya nga't nagdududa ka. Naisakatuparan ko ba o hindi naisakatuparan? Ginawa ko ba o hindi ko ginawa? Diba? So yan ang ibig sabihin ng tinatawag na shock o pag-aalinlangan. Now, una, dadako tayo ngayon sa tinatawag na unang kategorya ng pag-aalinlangan or shock. Una, pag-aalinlangan pagkatapos ng pagdarasal. Pagkatapos ng sala. Pag sinabing pagkatapos ng sala, entire sala, tapos na ang sala. Saka ka pa ngayon nagdududa, ginawa ko ba yun, sis? Ginawa ko ba yun? Or kinausap ang sarili mo. Diba? Ginawa ko ba yun? I mean, wala kang kasiguraduhan. Okay? Kaya nga't pag-aalinlangan eh. Kasi kapag mayroon ng kasiguraduhan, hindi na pag-aalinlangan yun. Okay, malinaw? So, ito ay pag-aalinlangan yung ating issue dito. Pag-aalinlangan. So, mayroon tinatawag na, pagdating sa tinatawag na pag-aalinlangan, ulitin natin. Una, na kategorya, wala kang nakita presentation? Meron. Okay. So, una, pag-aalinlangan pagkatapos ng pagdarasal. Pag-aalinlangan pagkatapos ng tinatawag na pagdarasal. Yan. Okay. Which is, ito yung ating, bibigyan natin ng halimbawa. Nakalagay dyan sa inyong presentation. Pag-aalinlangan pagkatapos ng pagdarasal. So, nagkaroon ka ng pag-aalinlangan pagkatapos mong isagawa ang pagdarasal ng Fajar. Halimbawa, kung ang pagdarasal mo ba ay nasa pangalawang rakaah o pangatlong rakaah na. I mean na pagkatapos ng salam, saka pa ka ngayon nagdududa, tatlo bang rakaah yung ginawa kong Fajar? O dalawa lang? So may mga ganong case, di ba? Ang mahalaga, nangyari ang pag-aalinlangan pagkatapos ng sala. So anong gagawin mo? Sa ganitong kalagayan, hindi mo na kailangan pang abalahin ang iyong sarili sa ganitong uri ng pag-aalinlangan. Okay? Hindi mo na, wag ka ng mag-move on ka na. Sister, mag-move on ka na. Katulad ng pag-move on mo dati. Okay, madali na mag-move on. So ito nga, kung ang pagdarasal mo ba ay pangalawang rakaah o pangatlong rakaah. So sa ganitong kalagayan, hindi mo na kailangan pang abalahin ang iyong sarili sa ganitong uri ng pag-aalinlangan, maliban na lamang talaga kung ikaw ay sigurado at tiyak. Okay? Halimbawa, mayroong naka-witness habang isinasagawa mo ang pagdarasal. Di ba? Tapos yun nga, yung sa Salatul Fajar, at tamang-tama, tatlong rakaah yung ginawa mo. Tapos after ng taslim, saka ka nag-aalinlangan, tatlo ba yun o dalawa? So mayroong witness. Sabi niya, uy sister, tatlo yung ginawa mong sala o tatlong ginawa mong rakaah. So doon, mayroon ka ng proof na yung pag-aalinlangan na yun ay mayroong pagpapatunay. Subalit kung wala kang proof at wala kang pagpapatunay, wag mo nang abalahin ang iyong isip sa pag-iisip. Kasi wala ka namang proof eh. Okay, anumang walang proof, hindi na pwedeng bigyan pa ng importansya. 'Di ba? Yung mga hindi mahalaga, wag mo nang bigyan ng importansya kasi hindi mahalaga 'yan. Kasi wala kang proof. Okay? So yun. So kasi syaitan yun eh. Lalo ka lang dinustubo ni syaitan para tuluyan kang tinatawag na magdududa sa iyong pagdarasal. So ganun po 'yan. Subalit kapag mayroong tiyak na nagpapatunay na mayroon kang sobra o mayroon tinatawag na sabihin natin kulang, so saka ka gumawa ng susunod na aksyon. You know? So yun po. Dahil kung ikaw ay nakatitiyak na rapat mong gawin ang dapat na gagawin ayon sa iyong kalagayan. So yun po yun ha. So ibig sabihin, yun po yung sabi na senaryo kapag nangyari ang pag-aalinlangan mo pagkatapos ng pagdarasal. Malinaw? So at least meron ka ng idea. So ngayon dito is makasalimuot na usapin within the prayer na yung pag-aalinlangan. Pangalawa, pag-aalinlangan habang nagdarasal o sa panahon ng pagdarasal. So ito, during the prayer, ibig sabihin, nasa loob ka na ng pamamaraan ng performance ng sala. You know? So nangyari ngayon yung pagdududa. Nangyari ngayon ang pag-aalinlangan while you are praying. So ang ganitong klase ng pag-aalinlangan ay nangyayari sa isa sa dalawang sitwasyon o kalagayan. So okay, nangyari sa dalawang sitwasyon o tinatawag na
kalagayan. So dapat alerto tayo sa sa sabihin nating ay pangunawa at pakikinig. You know? Kasi talagang masilan ito kapag hindi natin naunawaan. You know? So yun mga sister. So kapag kapag ito'y nangyari ang pag-alilangan habang tayo nagdarasal, ito ay nahuhulog. Ang pag-alilangan nito ay nangyayari sa isa sa dalawang sitwasyon o kalagayan. Okay. So unang kalagayan, kapag ang isa sa dalawang posibilidad ay mas lamang kaysa sa isa. Halimbawa, sa pagitan ng 2 rakaa at ng 3 rakaa. Or sa pagitan ng 3 rakaa or 4 na rakaa. At yun na normally nangyari sa atin yan. Ano? Kapag hindi tayo nag-concentrate sa ating pagdarasal. Kapag ang isa sa dalawang posibilidad ay mas lamang kaysa sa isa. Halimbawa, sa pagitan ng 2 to 3, o di naman kaya ay 3 to 4. You know? So yun. Sa ganitong kalagayan, kanyang tatangkilikin kung alin ang mas lamang kaysa sa isa. Tatangkilikin kung ano ang mas lamang kaysa sa isa at yaon ay ang gagawin niya. At pagkatapos siya ay gagawa ng sujudo sahwi pagkatapos ng huling salam. Okay? Pagkatapos ng tinatawag na taslim. So ibig sabihin, kapag sa pagitan ng 2 o 3, nangingibabaw sa iyo ang 2, okay. Nangingibabaw sa iyo ang 2 rakaa, mas matimbang yun kaysa sa 3 rakaa, yun ang kukunin mo kung ano yung mas matimbang sa iyo. Okay? O di naman kaya ay mas nangingibabaw sa iyo ang 3 rakaa doon sa 2 rakaa. So kukunin mo yun, kasi yun ang mas matimbang sa iyo, then continue the prayer. O kaya sa pagitan ng 3 at saka ng 4. Kapag ang 3 sa 4 ay mas matimbang ang 3 kaysa sa 4 na rakaa, kunin mo yung 3 kasi mas matimbang sa iyo yon. O kaya ay mas matimbang sa iyo yung 4 kaysa doon sa 3. Ang punto dito, mga sister, kung alin sa dalawang pagpipilian ang mas matimbang. O kaya ay posibilidad na mas lamang kaysa sa isa. Okay? Na kung kaya sa itong kalagayan, tatangkin mo, kukunin mo ang alinmang mas lamang kaysa sa isa, either less or higher number, at yun ang gagawin niya, ipagpapatuloy niya yung pagdarasal niyan, as usual, pagkatapos siya ay magsasagawa ng sujudu sahwi pagkatapos ng huling salam, which is ng taslim. So bilang tinatawag na halimbawa, narito po yung halimbawa. Okay, sa unang kategorya na pag-alinlangan, habang ikaw ay nasa loob ng pagdarasal. Siya ay nagsagawa o ikaw ay nagsasagawa ng pagdarasal ng duhur. At pagkatapos, siya ay nag-alinlangan o ikaw ay nag-alinlangan kung ang kasalukuyang rakaa ba ay para sa pangalawang rakaa or pangatlong rakaa. So halimbawa, nasa senaryo na tayo, no? Ano ba itong pagdarasal ko? Siyempre, wag mo sasabihin niya habang nagdarasal ka. Sa isip mo lamang ba? Okay? Ano ba ito? 2 o 3 na ba ere? Okay? Pangatlo na ba ito? Pangatlo na ito? You're striving, ika nga. Ano ba talaga? So ngunit sa kanyang palagay, sa palagay mo, mas lamang at nangingibabaw ang pangatlong rakaa. Mas nangingibabaw sa pangatlo siguro, pangatlo na to, siguro. Pati ba sa pagitan ng 50-50 siguro nakakalamang ng 80% itong 3 rakaa. Ganun ba? Tapos yung 2 rakaa medyo 20% lang. So kukunin mo yung kung ano yung mas matibang. Okay? Sa palagay mo. Kung ano yung mas nakakalamang. Okay? So sa pagkakataon na ito, mas lamang at nangibabaw ang pangatlong rakaa. Na kung kaya, ito ay gagawin niya at isa sa alang-alang niya na pangatlong rakaa. Pagkatapos, kanyang kukumplituhin ang kanyang pagdarasal at siya ay gagawa ng sujudo sa pagkatapos ng huling salam, unang taslim. Okay? So ang tanong ko, nagis ba ninyo yung example na ito, yung unang kategory? Kapag ang isang dalawa posibilidad ay mas lamang kaysa sa isa o hindi? Sabihin niyo lang po, kung nagis nyo hindi. Ang nakakalinaw, naunawaan ko, masyaallah tabarakallah. Di ba? Silence means yes, sabi nga nila. Yes, Okay. inshallah. So nagis po, merong medyo at merong tinatawag na alhamdulillah, nagets. Okay. So yung sa mga medyo na hindi pa nagets, inshallah ay magigets mo na rin inshallah subhanahu wa ta'ala. Okay. So yun po yun So ang punto dito po unang-una, ito po
Huwag tayong lumabas sa tinatawag na shock pa tayo. Paano kung kulang? Paano kung may sobra? Wala pa nga tayo doon. Sa shock pa tayo, sa shock. Baka ma-shock talaga kayo kapag hindi tayo nag-focus. Shock, ibig sabihin nag-aalangan ka. Nag-aalangan ka. So huwag muna tayong labas doon kung mayroong kulang, mayroong sobra, nakatitiyak ka may kulang, may sobra. Wala pa tayo doon. Ano pa tayo? Shock. Ibig sabihin ay pag-aalinlangan. At nangyari ito sa tinatawag na loob ng pagdarasal. At yung unang kategorya, kapag ang isa sa dalawang posibilidad ay may mas lamang kaysa sa isa. So ang sujudu sahwi kailan? After ang tinatawag na salam. At ang ito mga kapatid ay ito ay kapag ang isa man sa inyo raw ay nagkaroon ng pag-alinlangan sa kanyang pagdarasal, dapat niyang subukan na suriin ng mabuti hanggat maaari na kanyang piliin ang mas tama. Okay, mas tinatawag na tama at kanyang ipagpapatuloy ang pagdarasal. Pagkatapos kanyang babanggitin ng taslim, at pagkatapos siya ay magpapatira pa ng 2 sujud. So dito, yun yung pagpapatira pa na yun ang sujud sahwi after ng taslim. Okay? At of course, speaking of tinatawag na after ng taslim, Ustaz, paano ba sa katuparan ang sujudu sahwi after ng taslim? Ito po yung pamamaraan. Ang pamamaraan ng sujudu sahwi pagkatapos ng taslim. Ang pamamaraan ng sujudu sahwi pagkatapos ng huling taslim, pagkatapos ng huling taslim o salam ay magsasagawa ka ng sujudu sahwi at pagkatapos magsagawa ka ulit ng taslim sa kaliwa. So isabihin magtatahayat. Pagkatapos ng huling tahiyat, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Tapos magsusujudu sahwi ka, 2 sujud. Okay? After ng 2 sujudu sahwi, Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. So nangyari ang tinatawag na 2 beses na taslim. Okay? Kapag ang sujudu sahwi is after ng taslim. So yun po yung tinatawag na sabihin natin, yun po yung batayan mula sa Sunan ni Prophet na may kaugnayan sa sujudu sahwi after ng tinatawag na taslim. At ito ay matatagpuan sa tinatawag na Hadith al-Bukhari o Sahih al-Bukhari. Malinaw? So yun po yan. So yun po yung tinatawag na sabihin natin ay unang kategorya ng sabihin natin ng pag-alinlangan. Ulitin po natin para hindi kayo lamang mula sa 2 possibility. Walang mas lamang. Sinabing walang mas lamang, 50-50. Okay, 50-50 talaga yan. Kaysa sa 2 o isa sa mga nangangahulugan na parehong pantay ang timbang, ang 2 posibilidad at pagpapalagay. Pareho talaga. So may mga ganung case mga kapatid na wala talagang nakakalamang. Pantay-pantay. You know? So minsan mahirap pagpantayin. You know? Sa ganitong kalagayan, kanyang pipiliin ang mas mababang bilang sa 2 pagpipilian at kanyang kukumpletuhin agad ang kanyang pagdarasal. So kapag nangyari ito na walang mas matimbang, ika nga sa isa kaysa sa isa, 50-50, so kukunin mo yung mas less number kasi yun ang pinakasigurado. Yun ang tinatawag na pinakasigurado. Diba? Kung katotohanan man ay nagkula na talaga sabihin natin yun talaga, at least hindi natumbok mo. Kung ano man, at least yung syaitan ay hindi tatawa sa'yo. Yun ang purpose ng sujudu sahwi, para hindi magtagumpay sa paghalaksak si syaitan. So yun po yan ulitin natin kanyang pipiliin ang mas mababang bilang sa 2 pagpipilian at kanyang kukumpletuhin agad ang kanyang pagdarasal. Pagkatapos siya ay magsasagawa ng sujudu sahwi bago magsalam. So sa case na ito, bago magsalam. Kasi nga walang mas nakakaangat ang tinatawag na sabihin natin ay timbang. Hindi nakakaangat yung isang timbang kaysa sa isa na pagpipilian. You know? Bagkus 50-50. So kunin mo yung mas kaunti yung number. Okay, halimbawa sa pagitan ng 2 at saka ng 3, mas kukunin mo yung 2 kasi yun ang mas less, 'di ba? At yun ang mas sigurado. O di naman kaya sa pagitan ng 3 at saka ng 4, kukunin mo yung tinatawag na 3 kasi yun ang mas sigurado. Okay, then continue the prayer, then magsujudu sahwi ka
before ng tinatawag na salam, before ng taslim. Of course, pag tinanong ko, paano mangyari yan? Kung walang mas nakaka at walang tinatawag na sabi mas lamang mula sa dalawang possibility kaysa doon sa isa. Wala, 50-50. Malinaw? Ang sujudu sahwi is before ang tinatawag na taslim. Okay, meron tanong dito sa jamaa kapag ang imam nagkamali, nakalimutan ang ruko ng sala. Pero hindi siya nagsujud at saho. Obligado po ba ang jamaa magsujud at saho o susunod lamang sa tinatawag na imam? Okay, susunod siya sa imam. Okay? Tapos i-remind ang tinatawag na sabihin natin ang imam na siya ay mayroong pagkukulang at gagawin niya kung ano man ang gagawin niya bilang pangpuno doon sa nakalimutan niya, susunod pa rin yung mga ma'mum. Malinaw? Kasi walang pwedeng tinatawag na sabihin natin, walang pwedeng sumalungat sa imam, okay? Walang pwede. Maliban lamang kung kasalanan yung ginawa ng imam. O yan ay nakalimutan niya eh. Hindi naman niya kasalanan nakalimutan niya eh. So kapag ganyan ang nangyari, ay obligado siyang tinatawag na sumunod sa imam. At pagkatapos i-remind ng imam, ipaalala sa kanya na mayroong kulang o mayroong ayun ang tinatawag na kulang, saka pa ngayon gagawa ng action yung imam at kayo rin ay susunod bilang mga ma'mum sa kung ano man yung ginawa niyang pagpuno o sujudu sahwi. Malinaw? Simple yan. Sapagkat nakalagay sa salam, innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Tunay na ginawa ang imam para pamarisan. Okay? Para pamarisan. Para sundin, kumbaga. So nagis yun na, mga sister, yung pangalawang kalagayan ng shock, pag-alinlangan. Nagis nyo? Please, magsabi lang kayo, mag-comment naman kayo dyan para sa ganun. Di ba po in the exact time i-notify agad? Yes, i-notify. Kung halimbawa, subhanallah, tapos ganun, i-notify talaga yan. Subhanallah, subhanallah. Pero pag minsan kasi akala ng minsan hindi nakakarinig yung imam, okay, walang nagsabi ng subhanallah, nahiya yung mga ma'mum, hindi alam ang gagawin, pa na lang na-remind, ika nga after ng salam, so maaaring mangyari yan. Pero kapag once na kapag may napagkakamali, i-remind talaga ng mga ma'mum, kapag lalaki, subhanallah, kapag babae, papalakpak sila. So yun po yan. Okay, good. At least kung malinaw, at least dadako tayo sa susunod. Okay, sa susunod na tinatawag na presentation inshallah subhanahu wa ta'ala. Now, una-una, yung dalil pala dito, yung dalil sa hadith ni Propeta Muhammad sallam tungkol sa bagay na ito, sa pangalawa, at ito ay nabanggit sa hadith ni Propeta sallam na sinabi niya, idha syakka ahadukum fi salati, falam yadri kam salla thalathan am arba'an, falyatrahi syak. Okay? Walyabni ala mastayqana thumma yasjudu sajdataini qabla ay yusallima. Ang ibig sabihin sa hadith na kapag ang isa man sa inyo ay may pag-aalinlangan sa kanyang pagdarasal at hindi niya batid kung ilan ba ang bilang ng raka'a na kanyang pagdarasal, kung ito ba ay 3 o 4 na raka'a, kanyang isasantabi ang pag-aalinlangan at kanyang kukumplituhin ang kanyang pagdarasal batay sa kung aling bilang siya nakatitiyak. At yun doon, ang aling bilang sa pagitan nito, kung 50-50, mas nakakatitiyak ka sa dalawa. Sa less number, kumbaga. Asya ay magsasagawa ng sujudu sahwi bago ang tinatawag na taslim at yan ay matatagpuan sa hadith ni Imam Muslim rahimahullah. Okay? Yun po yung batayan sa bagay na ito. Dadako tayo ngayon sa sabihin natin na pang-apat na presentation, which is ang ito. Okay. Pangalawa, kasi yung una kanina ano ba yung una kanina? Saan ba? Ang una is kapag ang isa sa dalawang posibilidad ay may lamang kaysa sa isa, di ba? May lamang kaysa sa isa. So dito ang sujudu sahwi after ng tinatawag na salam. Dito sa naman, dito is pangalawa, walang mas lamang, 50-50. Ang sujudu sahwi is before ng salam. Then pangalawa, bakit may pangalawa na dito? Okay? Wait lang ha. Ito yung halimbawa pala na nagkamali ako ng nagtawag dyan. So nakalagay dito, pangalawa, walang mas malamang mula sa dalawang posibilidad kaysa sa isa. Tapos na ata ito. Okay. Ano sa manidong oy?
Ayun, narito yung tinatawag na halimbawa po. Okay, ito yung pangalawa. Ito pala yung halimbawa. Ito yung tinatawag na halimbawa pala. Sorry ah. Okay, ito yung halimbawa. Halimbawa, siya ay nagdarasal ng duhor at nagkaroon ng pag-aalinlangan hinggil sa rakaah. Kung ito ba ay pangalawa o pangatlo. Ngunit wala sa dalawang pagpipilian ang higit na matimbang sa kanyang paningin o wala sa dalawa ang mas lamang kaysa sa isa. Sa ganitong kalagayan, kanyang pipiliin ang mas mababang bilang mula sa dalawang pagpipilian. Okay? Mula sa dalawang pagpipilian kasi parehong pantay. So, kukunin niyo yung mas less number. Na kung kaya, kanyang pipiliin ang dalawa, yamang ang dalawa at tatlo ang pinagpipilian. Pero sa pagitan ng tatlo at sa kanang apat, pipili niya yung tatlo, siyempre. At ituturing niya ito bilang pangalawang rakaah. Kukumplituhin niya ang kanyang pagdarasal at siya ay magsasagawa ng sujudu saho bago magtaslim. So yun yung ginawa natin tinatawag na halimbawa kanina. Okay, so tapos na tayo tawag na pag-alinlangan ha. Okay, dadako tayo ngayon sa tinatawag na ziyada. Pagkakaroon ng dagdag. Pagkakaroon ng tinatawag but of course dagdag dito, ay siyempre, alam natin hindi pag-aasawa yung tinutukoy dito. Sa gawa ng pagdarasal ay kanyang dinadagdagan ang ruko at iba pa sa kanyang pagdarasal. You know? At iba pang mga bahagi ng, sabihin natin, ng ruko ng sala. Dinadagdagan niya. Dinadagdagan yung ruko, mayroong dagdag na sujud, mayroong dagdag na rakaah. So yun po yan. So ang pagkakaroon ng dagdag sa loob ng pagdarasal ay magaganap din sa dalawang sitwasyon o kalagayan. Kasi kanina ang shock ay dalawang sitwasyon ng kalagayan, dito rin ay mahuhulog din sa dalawang sitwasyon o kalagayan pagdating sa pagdagdag. Okay, pagdating sa tinatawag na pagdagdag. So mayroong katanungan, may tanong lang po ako, Ustad, halimbawa po na-interrupt yung sala kasi tinawag po ng amo at kailangan sumagot. Uulitin po ba yun or pwede tuloy na lang po? So kapag sabihin natin ay tinawag ka, syempre pag tinawag ka, okay, kung magsasalita ka diyan ng pag ikaw ay tutugon ng gesture, walang problema. Kasi yan ay nakasaad sa mga iba't ibang katibayan mula sa Hadith Rasulullah na ang pagkumpas bilang pagtugon sa pagtawag, walang problema, hindi nakaka-invalid ng sala, hindi nakakaputol at hindi nakakasira ng sala. Subalit kapag ang tinatawag na pagtugon mo ay meron ng hibang nakahalong salita, sabi niya, ano yan? Bakit? Esh! Mga ganun ba? Anafis sala! Ay, problema na yon, di ba? So meron ng nahalong ibang salita bukod doon sa mga salitang bibinibig ka sa pagdarasal. So lalo kapag umalis ka talaga, di ba? Pupuntahan mo doon yung tinatawag na sabihin natin na pupunta ka doon. Bakit? Ano? So pag ganyan nangyari, naputol na yung sala. Naputol na yung tinatawag na pagdarasal. So, pag naputol na yung sala, kinakailangan mong ulitin sa umpisa. Okay? So, may mga case halimbawa ay halimbawa kapag may kumatok sa pintuan, tapos yung pintuan mo ay nasa kanan o nasa kaliwa o nasa harapan, pwede mo namang puntuhan at buksan. Huwag ka lang magsalita, sino yun? Nagdarasal ako, huwag mo akong disturbuhin. Di ba? So, pag ganyan, meron nang nakahalong ibang salita. So, mawawalan ng bisa ang pagdarasal. Pero kapag gesture lang, pupunta ka lang para buksan, tapos bumalik ka sa pagdarasal, solong ikaw ay nasa, so yun yung mga kapatid. Pero kapag once na kapag ang pintuan nasa likod, may kumatok, halimbawa, pwede ka namang umatras. Ang mahalaga, wag mong ibaling ang direksyon na nakaharap sa kibla. Kasi once na kapag ibinaling mo sa ibang direksyon, ay mai-invalid ang sala. Kasi condition yan sa tinatawag na sala, kailangan nakaharap sa kibla. So kapag umatras ka na lang, buksan mo yung pintuan. So ano man, gumawa ka ng paraan. Ako di talaga ako nasagot. Pag sunna, pag tinatawag na pag sabihin natin, yun nga, ipaliwanag mo na lang kung bakit hindi kayo nasagot. Kasi pag sunna kasi ang isasagawa yung pagdarasal, pwede kayong sumagot, pwede niyong putulin sapagkat sunna yun at yung pagtugon sa kanila, wajib yun sapagkat amo sila nananlabihan ka sa kanila. Pero pag wajib ang pinag-usapan na sila dito, ay mas maganda na tumahimik po kayo. Ang
ng tuloy ng pagdarasal, then ipaliwanag na lang sa kanyang maayos pagkatapos ang tinatawag na sala. So yun po yan. Then of course ay sunod tayo sa ziyada, pagkakaroon ng dagdag. And I think talagang malapit tayong oras natin, di ba? Balit hindi natin I'm sure, hindi natin ito matatapos. I'm pretty sure. Okay. Ito nga, sabi natin kanina, ay mahuhulog at maganap sa dalawang sitwasyon o kalagayan. Sa ganitong kalakan, ito, unang kalakan, napakahalaga na maunawaan natin ito, mga sisters. Naalala niya ito habang ginagawa niya ang karagdagan. Habang ginagawa niya ang karagdagan, ito pala ay dagdag. Sa ganitong kalagayan, kinakailangan niya itong itigil at nararapat na siya ay bumalik sa kung ano ang huli niyang posisyon. Okay? Kung ano ang huli niyang posisyon ay nararapat na tumigil at bumalik doon sa tinatawag na huli niyang posisyon. Naalala niya, habang sa ginagawa niya yung pagdagdag at hindi pa tuluyang nakarating doon sa susunod na sabihin natin na posisyon. Saka pa niya naalala din automatic na babalik siya doon sa kung ano yung huli niyang posisyon. Sapagkat doon nangyari ang tinatawag na sabihin natin ay dagdag. Malinaw? So bumalik ka sa tinatawag na huling posisyon. At pagkatapos ay kukumplituhin niya ang kanyang pagdarasal ng normal at pagkatapos kanyang gagawin ang sujudu sahu pagkatapos ng taslim. Pagkatapos ng tinatawag na taslim. Okay? So, magbigay tayo ng halimbawa. So, kasi ito, any dagdag, may kinalaman sa dagdag, mga kapatid, dagdag sa sabihin natin, dagdag sa rukun, ay ang sujudu sahu after ng taslim. After ng tinatawag na taslim. Okay? So, pag may totally talagang naganap na dagdag. Pero kapag halos madagdagan, at medyo naka-recover, kasi nga naalala mo habang ginagawa mo at hindi ka pa naka-change position, o hindi ka totally naka-change position, kailangan bumalik doon, then, ang tinatawag na sabihin natin dito ay mangyayari is ito na pagkatapos ng tinatawag na taslim. So ito po yan. Ito yung halimbawa niyan. Example, siya ay nagsasagawa ng duhur na pagdarasal. At pagkatapos siya ay tatayo para sa panglimang rakaah. Okay? Para sa panglimang rakaah. Ngunit kanya itong naalala na ito ay labis pala habang ginagawa niya ito. Ibig sabihin, habang siya ay papatayo. Habang siya ay papatayo. Okay? Hindi pa tuluyang nakatayo. Hindi pa tuluyang nakatayo. Sa ganitong kalagayan, kinakailangan niyang umupo agad para tapusin ang pagdarasal. At pagkatapos, siya ay gagawa ng sujudu sahu pagkatapos ng huling taslim. Pagkatapos ng tinatawag na sabihin natin na ng taslim or ng salam. So Ustaz, bakit pagkatapos ng salam? Wala naman sigurong sobra dun eh. Wala naman sigurong, yes, bakit after ng salam? Sapagkat yung posisyon na yun, yung munti ka na sanang makatayo, dagdag pa rin yun. Okay? Dagdag pa rin yun. So anumang karagdagan mula doon sa normal, ika nga, ay ang kanyang pagpapatira pa is after ng taslim. Pakatandaan natin yan. Kaya nga sabi dito, ulitin natin yung example. At pagkatapos nagsagawa siya ng duhur o anuman, pagkatapos siya ay nagtatayo para sa panglimang rakaah. Ngunit, sa pagkakataon na ito, kanya itong naalala na ito pala ay labis pala habang ginagawa niya ito. Ibig sabihin, habang siya ay papatayo at hindi pa tuluyang nakatayo. Sa ganitong kalagayan, kinakailangan niya kailangang umupo agad siya para tapusin ang pagdarasal. At pagkatapos siya ay isasagawa niya ang sujudu sahu pagkatapos ng huling taslim. Okay, malinaw? At what if kapag Ustaz, tuluyan na siyang nakatayo. Saka pa ngayon naalala na yung pala'y sobra. Hindi mo pwedeng ipagpatuluyan. Sapagkat that is ziyada. That is tinatawag na dagdag at walang labis sa apat na pagdarasal kapag ito'y apat na rakaah at walang labis sa 3 rakaah kapag ito'y 3 rakaah. Hindi mo pwedeng labisan ang tinatawag na sabihin natin ang sala. That is ma'siyah. Yan ay pagkakasala. Kung kaya, kailangan mo pa rin tinatawag na sabihin natin ay bumalik doon sa pag-upo para ituloy ang pagkatapusin ng tinatawag na sala para sa magitan ng taslim at magsujudu sahu ka after ng taslim.
Ibig sabihin, sa kalagayan na ito, either yung papunta ka pa lang patayo, o kaya nakatayo ka ng tuluyan, obligado kang tinatawag na bumalik, okay, sa huling position, para isa katuparan ang para tapusin ang sala, din magsujudo sa both ika nga na pangyayari ay parihong ang sujudo sahu after ng taslim. Okay, yun po yung nais nating ipaliwanag dito. So nangyari na po sa akin yung isang araw, biglang dumating ang delivery food. Ang nasa dalawang raka na ako at naputo lang sala ko, naulit ko po ulit ng pagsala. Siyempre kasi pupunta ka doon sa delivery food, bubuksan mo yun, di ba? So pag nangyari, supposedly ay talagang kasi may mga cases na hindi talaga makapaghintay kasi baka yun na, mga case pag ginawa mo man yan ay obligado mong ulitin ang tinatawag na pagdarasal. Pero basically, kapag ang sala ay which is obligadong sala tapos naka-start ka na, kapag hindi, anumang hindi mabigat na dahilan, ay hindi mo pwedeng putulin ang sala na yan. You know? Hindi mo pwedeng tinatawag na putulin ng pagdarasal. As much as you can. So yun po yan mga sister. Naalala niya ito habang ginagawa niyang karagdagan. Dadako tayo ngayon sa pangalawa na case ng kapag kakaroon ng dagdag. Naalala niya ito pagkatapos na maisakatuparan niya ng lubusan ang karagdagan. Okay? Saka pa ngayon naalala niya na kung saan ay naisakatuparan niya ang lubusan ang karagdagan. Na ito pala dagdag. Halimbawa, dagdag sa sujud, dagdag sa tinatawag na sabihin natin ay ruko. Sa ganitong kalagayan, kanyang kukumpletuhin ang pagdarasal, hindi na niya kailangan pang bumalik sa kung ano ang huli niyang posisyon. Hindi. At pagkatapos siya ay magsasagawa ng sujudu sahu pagkatapos ng huling taslim. Pagkatapos ng huling taslim pa rin. Kasi lahat ng along may ziyada ay ang sujudu sahu is tinatawag na after ng taslim. Pakatandaan natin yan. Okay? After ng tinatawag na taslim. Okay. So anong batayan sa bagay na ito bago tayo magbigay ng halimbawa? Ito ay nakasaad sa hadith ni Propeta sallallahu mula sa lisan ni Ibn Mas'ud radhiyallahu an, na kung saan sinabi niya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salla dhuhra khamsan. Faqila lahu azida fi salah? Faqala wa ma dhak? Qala sallaita khamsan fasajada sajdataini ba'da ma sallama. Na ang sugo ng propeta ng Allah sallallahu alaihi wasallam ay nagdarasal ng zuhur sa kanyang panahon ng 5 rakaah. Sinabi sa kanya, after ng salam, after ng tinatawag na sala, Ya Rasulullah, nadagdagan na ba ang bilang ng sala? Kasi nagulat yung mga sahaba, bakit 5 na? Which is, nagtaka sila after ng salam. Kanyang sinabi, anong ibig mong sabihin? Kanyang sinabi, dahil sa nagdasal ka ng 5 rakaah. So dahil dito, ang Propeta salam ay nagsagawa ng sujudu sahu pagkatapos ng salam, pagkatapos ng taslim. Kasi after ng taslim, nagtaka yung mga sahaba. Okay, okay. So ang ginawa niya, nagsujudu sahu siya after that, okay, which is after ng taslim nangyari yon, then saka pa siya na tinatawag na sabihin natin nagtaslim uli. Sa ibang narration, ang pagtaslim uli ay nakabagi sa ibang narration. So ang hadith na ito mga kapatid ay matatagpuan sa tinatawag na Sahih al-Bukhari. Okay, so yun po yan ha. So narito po yung tinatawag na sabihin natin ay example. Narito yung tinatawag na halimbawa. Ayan, halimbawa. Ay, wala palang halimbawa. Halimbawa nito, bibigyan ang halimbawa. Kunyari, meron ka ng dagdag. Meron kang tinatawag na sabihin natin ay dagdag na sujud. Okay, dagdag na sujud. Suppose, iba, yung sujud natin is 2 sujud lamang. Tapos, upo ka. Pag ganyan tinatawag na upo, di ba, upo ka. Para sa tinatawag na sabihin natin pag-upo ng unang tasyahud. So, unang sujud, Allahu Akbar, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Then, Allahu Akbar, tatayo ka, Rabbighfirli warhamni wahdini warzuqni wajbur. Sujud ka ulit. Okay? Magsujud ka ulit. Tapos, Subhana Rabbil A'la. Tapos, upo ka ulit para sana sa unang tasyahud. Pagkatapos nun, nagsujud ka pa ulit. Yun ang dagdag. Tapos, yung pagsujud mong muli, doon mo na alay, sobra na pala ito. Okay? So, pag ganyan, sobra na, o kinakailangan mong tinatawag na kumpleto, wag ka na bumalik sapagkat tuluyan ka ng tuluyan ka ng naka-change nasa posisyon na yun eh. Tutuloy mo na lang yun, which is sobra na yun, then sobra bilala din, usaha ka upo para sa tinatawag na unang tasyahud. Then magtaslim ka, continue the prayer,
then magsujud sahu ka after ng tinatawag na taslim. Nino? So mga ganung cases ba? Mga ganung mga tinatawag na case. Okay, sa halimbawa, nagruko ka, subhana rabbil a'la. Tapos sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Supposedly ikaw yung magsusujud. Tapos nagruko ka ulit. Di ba? Nagruko ka ulit. Nung pagruko mo na ulit, saka mo pa naalala na yung pala yung sobra. So, continue the prayer. Kalma lang. Tapos continue the prayer. Then, sami Allahu liman hamida. Rabbana walakal hamd. Magsujud sahu ka. Mag-ano ka. Continue the prayer. Tapos after that, magsujud sahu ka after ng taslim. Okay. So what if kapag nangyari ganito? Diba ka nagsujud ka, nagruku ka. Subhan rabbil azim. Pagkatapos nun, sami Allahu liman hamida, Allah rabbana walakal hamd. Tapos ikaw sana magsusujud, ikaw sana magruruko ka ulit. Habang paparuko ka, naalala mo na pala yung sobra. So kinakailangan mo bumalik sa tinatawag na huling posisyon. Okay, ganun yan, huling posisyon. Huwag mo na itong tinatawag na ituloy. Kasi saka mo pa naalala, hindi mo pa natuluyang doon sa tinatawag na ganap na posisyon. Sa ganung kalagayan pa rin, continue the prayer, sujudu sahu after taslim. Okay? So yun ganung case mga kapatid na kapag nangyari sa atin yon. Okay. So yun po mga kapatid, Ustaz, Maghrib na po at Isha na prayer ay wait lang. At pwede bang pagsabay ng nakaligtaan ko mag-pray ng Maghrib kasi lumabas kami ng amo ko, di ako nakapag-pray ng Maghrib, tapos dumating kami sa Isha prayer na, pwede po ba yun? Sa totoo lang totoo yung mga kisa ganito, sister, wallahi, unang katakutin natin ng Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi excuse yung paglabas hindi excuse para sa ating mga Muslim at hindi tinatanggap ng Sharia na ipagpaliban mo ang pagdarasal nang dahil lamang sa ikaw ay lumabas kasama yung amo mo. Kung hindi nagdarasal yung amo mo, pabayaan mo sila. Magdasal ka kung saan ka man, natagpuan ang pagdarasal hanggat hindi lumabas ang oras sa itinakdan nito. Fattakullah masata'tum. Matakot kayo sa Allah sa abot ng iyong kakayahan. Hindi mo pwede ikatwira sa araw ng paghukom yan. Ya Allah, nakaligtaan ko yung sala na ito dahil nga sa amo ko. Dahil sa lumabas kami ng amo ko. Okay? Wag mong gagawin yan bago pa sisigilin ng Allah sa araw ng paghukom. Na kung kaya gumawa ka ng kaparaanan na magsala habang ikaw ay nasa labas. Kung ayaw nila magdasal yung amo mo, at least ipakita mo na nagdarasal ka, at least baka mahiya sila sa pagiging tanatang na Muslim nila. Sa pamagitan ginawa mo ay mas sila magbago ika nga. So yun. So sa halip na sabihin natin, sagutin ko na na ganyan. But anyway, kung may kadahilanan ka naman talaga, halimbawa traveler, walang problema na i-combine naman yung pagdarasal kapag nangyari yun. Kasi sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah, although nagkaroon na khilaf yung mga ulama dito pagdating sa qada, pagdating sa papalitan, ika nga, kung kapag ang isang tao na iniwan niya ng sinasadya ang isang pagdarasal hanggang sa hindi na isa katuparan ito, hanggang sa nawala ang oras sa itinakda nito. Walang doon, sinasadya ay pag sinabi sinasadya, na which is deliberately talaga na ginawa niya yun. Diba? Ginawa niya yun. Kasi ang hindi sinasadya sa Islam, yung pagkalimot, pagkatulog, traveler, pagkaroon ng sakit, yun yung mga hindi sinasadya. Yun yung mga valid reason na tinatanggap ng Sharia. Yung trabaho, yung paglabas, hindi yan tinatanggap ng Sharia na ipagpaliban mo ang sala. Kaya nga dito, kapag nagkaba ka dito, nagkaroon ng khilaf ng mga ulama. At ang sabihin natin, pinaka-right position sa na yan, hindi obligado sa iyo na magkadak. Hindi tanggap yun ng Allah subhanahu wa ta'ala. Kasi nga, in the first place, sinasadya mong tinatawag na baliwalain yun, ika nga, nang walang valid reason na natanggap ng Sharia. Kung kaya, anong silbi na ito'y kakadamo? It is useless. Sabi ni Sheikh Uthaymin rahimahullah. Pero pag nagigilty ka, then nasasayan kung ito ay kakadamo. O nasasayan. Pero yan ay walang kwenta sa Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat, in the first place, ay ito ay iniwan mo ng sinasadya hanggang sa nawala ang oras na itinakda nito. So kapag ikaw ay guilty, ika nga for the sake of guiltiness. So uunahin mo yung Maghrib sa kayong tinatawag na Isha. Okay, Ustaz, how about po earlier prayer bago mag-adhan, like 15 to 20 minutes, okay lang po yun? Hindi okay yun. Hindi okay yun. Sobrang hindi po okay yan. Kung ikaw ay hindi traveler. Kasi ang traveler, pwede mo siyang i-combine ang pagdarasal, either i-advance mo siya
doon sa unang pagdarasal o kaya i-delay mo siya doon sa pangalawang pagdarasal. Halimbawa sa pagitan ng asar at saka ng duhur. Pero kung wala ka namang dahilan, kagaya halimbawa ikaw ay isang tinatawag na dweller, isa kang hindi traveler, tapos mag-advance walang advance. Pwede ka mag-advance mag-isip, pero hindi mo pwedeng i-advance ang i-perform ang tinatawag na sala. Kasi kabilang sa kondisyon ng sala ay ang pagdating ng oras sa itinakda nito. Okay, waka inasalata kanas alam amin kita ba makuta sabi ng Allah. Tunay ng pagdarasal ay merong itinakdang oras ang Allah Subhanahu wa Ta'ala para sa mga mananampalataya hinggil sa bagay na ito. You know? Kaya hindi ka pwede mag-advance na magsala. You know? Advance-minded, pwede kang mag-advance-minded, pero advance sala hindi pwede. Ustaz, nangyari po sa akin yan, nagdasal po ako before adhan, pero inulit ko po nung nag-adhan. Obligado mong ulitin talaga yan. At yan ang ginawa mo. Tama yung ginawa mo, inulit mo yung sala mo. Sapagkat ito ay ginawa mo na hindi, wala sa oras nito. At the same time, okay, kahit pa sinadya mo, hindi mo nakalimutan mo o sabihin natin hindi mo nakalimutan. Alam mo, hindi mo alam, okay, doesn't matter, kinakailangan mong ulitin kapag ginawa mo ito, which is bago ang itinakdang oras ito. You know? So yun. Yun po yun, ulitin ko po sa pangalawa, sa tinatawag na naalan niya ito pagkatapos na may sa katuparan niya ng lubusan ang karagdagan. So nung gagawin pa rin ay, pag nangyari ay, ang gawin niya, siya ay magsasagawa, sabi natin kanina, kanyang kukumplituhin ang pagdarasal at hindi niya bumalik sa kung ano ang huli niyang posisyon. At pagkatapos siya magsagawa ng sujudu saho, pagkatapos ng huling taslim. Ang naqs, mga kapatid, ang naqs ito ay medyo mahaba-haba at hindi natin kayang kayang tinatawag na sabihin natin na saklawin. So, but anyway, at meron pa tayong 4 na minuto, ito ay nagaganap kapag ang isang tao ay nagdarasal at kanyang kinaligtaan ng isa sa mga nagsisilbing haligi ng pagdarasal o obligadong bahagi ng pagdarasal. Kapag nakalimutan mo ang isa sa mga haligi ng pagdarasal o nakalimutan mo ang isa sa mga obligadong pagdarasal. Okay. So I think kapag sasaklawin pa natin ito, baka natin kayanin, mga kapatid. Okay. Yes po. Yes, go ahead. Hindi naman makatarungan kapag iniwan ko lang ng ito na hindi natapos. Yes. Yes po. Okay, good, napakagandang katanungan. Depende sa tinatawag na ma'mum. Ang tawag diyan sa mga sabihin natin nasa likod, ang tawag diyan is ma'mum. Okay? Kapag ang ma'mum, dalawang klase ng ma'mum, ang masbuk at gayro masbuk. Okay? Unang-una ang masbuk. Ang masbuk ang ibig sabihin na late sa pagpasok. Okay? Ang gayro masbuk yung kasama from the start, kasama na ng tinatawag na sabihin natin ng imam. Kung halimbawa ang ma'mum ay yung pagkalimot doon ng imam, pagkalimot ay nandun na yung ma'mum, nakasama na siya doon, totally, walang duda, ay kasama siya doon sa pagkukulang doon. Na kung kaya, yung mga nandun na sa pagkukulang ng ma'mum, pagkukulang ng imam, nandun na yung ma'mum na yun, ay kinakailangan na sabihin natin ay obligado siyang sumunod. Kapag naalalahanan, pagkatapos ng sala, naalalahanan na meron tinatawag na kulang, okay, ay kinakailangan na isa katuparan ito ng imam at yung mga ma'mum na kasali doon sa pagkukulang na yaon, obligadong sumunod. Obligadong sumunod. Okay, halimbawa, for instance, yung imam ay nagkamali sabihin natin nagkakamali ng kulang siya, halimbawa, kulang siya ng sabihin natin ng
kulang siya ng hindi siya nakapag kulang siya ng ruko o kulang siya ng ruko o kulang siya ng sujud. Halimbawa, sa isang raka. So pinapalalahanan na walang nagpapaalala sa kanya. Walang nagpaalala hanggang sa natapos ang pagdarasal. Meron sabi kulang ka ng ruko, ma'am. Kulang ka ng saka pa pinaalala. So ganun, gagawa yung action ng imam, nasa yung rakaan yung walang ruko o walang sujud, cancel yung rakaan na yun. Okay? Cancel sa bilang at kailangan kumpleto yung tinatawag na isa pang tinatawag na bilang. Kaya naman, gagawa yung imam ng kukumpleto yung tinatawag na isa pang rakaa, din yung mga ma'mum na halimbawa, nangyari yun sa pangalawang raka'a, supposedly pangalawang raka'a. Tapos ikaw na ma'mum, nandun ka na nangyari yun. Kabilang ka na doon. So, obligado ka rin, tinatawag na sabihin natin, sumunod, di ka nga sa bagay na yun. So, balik kapag ikaw na tinatawag na ikaw na sabihin natin na masbuk, na huli sa pagdarasal, di ba? Ay saka ka pa uminsert ngayon, which is sa tinatawag na panghuling rakaan na nila. So hindi ka kasali doon sa tinatawag na pagkakamali, di ba? So ikaw siyempre wala kang kinalaman doon, ikukumpletuhin mo yung pagdarasal mo, just continue prayer, hindi ka na pwedeng sumunod sa imam sapagkat that time after ng salam ng imam, nakahiwalay ka na sa kanya. Okay? Nakahiwalay ka na sa tinatawag na kanya. So pag gumasalay ka na sa kanya, okay, wala kang sabihin imam, ikaw ang imam mo ay sarili mo na. So, so hindi ka nasakop doon sa kung ano man yung gagawin ang tinatawag na imam pagkatapos ng taslim. Malinaw po ba yun? Okay, so inshallah yung oras is natin na ilaan natin sa mga katanungan, then ibigyan na lang po ako ni Sister Downey kung kailan po yung next na para ipagpatuloy ito sapagkat hindi talaga, sabi ko sa inyo kanina, hindi natin kayang saklawin ng isang oras at kalahating oras maging sa 2 oras para lang masaklawan natin yung issue na may kinalaman sa judo sa kasi napakalawak niyan. Next week po. Next week. Walang problema. Pag ganito, next week, walang problema po inshallah. Yes, walang problema. Isisend mo kay Sister Downey po at siya na lang magbahala mag-distribute po sa inyo inshallah. So, hindi ko kasi nakita isang monitor Nakaharap ako doon sa po. Anyway. So yun po, inshallah. Ibigay ko na lang po sa inyo, Sister, inshallah, para at least i-distribute mo doon sa iba. Okay, meron bang tanong sa chat box? Okay, on the way po. Walang katanungan. Ustads, assalamualaikum. Sister Iman ito. Siguro we will try to collect yung mga questions and then ipipresent na lang namin sa iyo through Downey kasi siya naman estudyante mo and maybe she can present it to you later. Tapos we will discuss it na lang during our regular classes, inshallah. Inshallah po, inshallah. Okay, pero next ko lang sagutin itong kasi paano po kung hindi po Muslim yung amo? Nakagalit po kung nagsasala po ako. Sabi po after work daw po ako magsala. Excuse po ba yun, Ustad? Okay, good. Kung after ng work, good, napakagandang punto yan. Okay, kung after, ang sinasabi niyang after ng work, ika nga, ay sakop pa doon ng oras na itinakda, o sakop pa doon ng sala, so sakop pa doon ng oras na kung saan itinakda sa specific na pagdarasal, walang problema. Kahit gawin mo ito after ng work. Okay? Pero kapag ang sinabi niya na after ng work, which is lalabas na ang oras ng pagdarasal, hindi mo pwedeng sundin yung amo mo. Okay? Bagkus kinakailangan mo sundin mo ang Allah subhanahu wa ta'ala. Anong sabi ng Allah? Sallam, la ta'atil makhluq li ma'siyatil khaliq. Walang pagsunod sa nilikha na ito ay pagsuway sa dakilang tagapaglikha. So dapat mangingibabo ang pagsunod mo sa Allah. Kamayatakillah yaj'al lahu makhraja. Sino man ang natakot sa Allah, tunay na bibigyan ng Allah ng kaluwagan. So that is the test, ika nga. Yan po ay isang pagsubok sa iyo ng Allah subhanahu wa ta'ala kung saan ang mas mahalaga sa iyo. Ang pera, ang sahod mo, o ang tinatawag na tagapaglikha mo. Ano bang mas mahalaga sa iyo kapag ganito ang pangyayari? Ang amo mo o ang tagapaglikha mo? Okay, pagkatandaan mo, ang amo mo, ang nag-feed ay walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Musliman na siya o hindi Muslim. Ang nag-ano sa kanya
ang tinatawag na sabihin natin ang nagpakain sa kanya, Allah subhanahu wa ta'ala. Ang nagbuhay sa kanya, Allah subhanahu wa ta'ala. At ang nagdala sa inyo, papunta diyan sa mga hindi Muslim, Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ay nandiyan ang pagtitimbang-timbang. Kung pagsabi ng amo muna, okay, after ng work ka na magsala after ng work. Kung ang tinutukoy niya na after ng work ay labas pa doon sa frame ng oras na itinakda ng specific na pagdarasal, walang problema. Halimbawa, sabihin sa iyo, hindi ka pa nakakapagsala ng duhur. Kaya sabihin sa iyo, tapusin mo muna yan, saka ka mag-work. So, di ba? So, alam mo na matapos lamang ito, bago pa ang oras ng asar, so tapusin mo muna yung work mo. Then saka mo isagawa yung tinatawag na salatul dhuhr kasi since na matatapos mo naman yan is hindi pa dumating yung oras ng asar, di ba? Pero kapag tinutukoy na sa portion ng work mo hanggang sa gabi, ay hindi mo may sasakatuparan ng dhuhr at saka ng asar, hindi pwede yun. So kinakailangan mas mangingibabaw ang tinatawag na takot mo sa Allah subhanahu wa ta'ala. Mas mangingibabaw ang sahod mo sa kabilang buhay at hindi sa ibabaw ng daigdig. So yun yung punto natin dito. Okay, it says, during lockdown, okay lang po na mag-imam ang babae like nung Eid Salah. Walang Eid, sabi ng mga ulama. At ito'y fatwa ng Luzul Daiman sa Saudi Arabia, walang Salatul Eid sa mga kababaihan sa tinatawag na sabihin natin loob ng bahay. Wala. You know? Wala. In the first place, ang Salatul Eid, ika nga sa mga kababaihan ay hindi tinatawag. Ito ay sunnah. Sabihin natin kapag sunnah sa kanila Salatul Eid kapag kasama mga rijal, kasama ang jama'a, kasama ang religious prayer, mga kalalakihan, tawag na labas o sa field o labas ng bahay. Pero sa loob ng bahay ay hindi pinahintulutan ng mga scholar at ito yung nasa tamang posisyon na magsagawa ng Salatul Eid sa loob ng bahay ng kababaihan. Okay. So tanong ko lang po, pwede po ba magdasal na ang phone ko po nasa harap kasi nandun po ang copy ko sa pagsasala. Ito po siguro balikin sa sister, no? So kapag halimbawa ay tinatawag na sa pagdarasal, ako actually nung ako ay bago pa din sa Islam, ang ginagawa ko po ay yun nga nagsasala ako, hindi ko pa memorize ng Salatul Fatiha. Hindi ka pa memorize yung tinatawag na kaya nagdala ko ng kopya habang nagdarasal ako. Ganyan. Tapos nahiya pa ako noon kapag mayroong dumadaan, iniiwan ko yung sala ko kasi of course wala tayong alam at baguhan pa lang tayo. You know? So pag ganyan, nagkaroon ka pa ng struggle sa pagbabasa ng Fatiha o kaya walang problema. Okay, fattakullah masadatum, sabi ng Allah, matawag kayo sa abot ng kaya. But advise you na para ay sumabay ka sa pagdarasal doon sa mga marunong magsala. Para makabisado mo yung mga posisyon, yung mga sabihin natin yung mga bagay na ito at yung mga binibigkas sa bawat posisyon ng pagdarasal. I mean, assistance in ka paling kopya, naunsa na. Hindi na pwede yan. Okay na po na binabasa. Good. Well, yes, surah. Ang pagbabasa ng surah buko sa Fatiha, ito ay sabihin natin sunnah. At hindi nakaka-apekto sa sala kapag hindi mo ito sinasagawa. Yung buko sa Fatiha, kasi ang Fatiha ito ay ruko ng sala. Pero kapag yung mga surah buko sa Fatiha, pwede mo itong kaligtaan, walang problema sapagkat ito ay sunnah lamang. Subalit mas mainam na ito ay sa katuparan. Pero ang pag sa katuparan nito, first in 2 raka'a lamang. At doon sa mga pagdarasal na 3 at saka 4 na raka'a, yung pangatlo o yung pang-4 na raka'a ay Fatiha lamang at wala nang sunnah na sabihin natin, hindi na sunnah na magbabanggit ka pa ng ibang surah bukod sa Fatiha. Okay, doon sa pangatlo at saka pang-4 na raka'a. Kung meron mang pangatlo o pang-4 na raka'a, gaya ng Maghrib, Isha, Dhuhr at saka Asar. Okay. Okay, I think wala na po. Dito na po natin dalagutin as
yung ating lecture. Barakallahu fikum. Sister Jazakallahu khair. Sister Dawni, maraming salamat po sa inyong pag-imbita at sa lahat ng mga bumubuo po ng programa na ito. Naway pagpalain kayo ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway kayo ay laging nasa mabuting kalagayan at igawad sa inyo ang tagumpay sa daigdig at lalo sa kabilang buhay. At inshallah naway paunawa sa atin ito ng madalian at inshallah tanggapin nawa ng Allah sa atin ng ating mga ginagawang kabutihan at pagtawarin ng ating mga pagkakasala. Ano man ang aking mga maling pagkakasabi, pagtawarin ng Allah Subhanahu wa Ta'ala at naway puno natin mga pagkakamali. At ano man ang tama, galing yan sa Allah at ano mang mali, galing sa akin at mula sa syaitan. So maraming salamat po. Jazakumullah khair. Jazakallah khair yan ya Ustaz Alimuddin. Okay. Pwede na ba inshallah? Yes po. Pasok ko po sa inyo yan, sis. Mamaya after ng klase natin, inshallah. Okay, bago tayo after this, inshallah, ipapasok ko sa inyo yung presentation po. Okay. Bali, i-ano ko sa hosting. Wait lang. Make host po, gagawin kitang host. Okay. Tignan po ako ha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.